Samantala mga kababayan, patuloy ang isinasagawang repacking ng Department of Social Welfare and Development ng family food packs na ipapamahagi sa mga naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Krising. Yan ang ulat ni Noel Talakay ng PTV Live. Noel? Audrey, tama ka dyan. Tuloy-tuloy ang repacking ng family food packs at ngayon nandito ako sa National Resource Operations Center ng Department of Social Welfare Development dito sa Pasay City kung saan nga hanggang sa mga oras na ito ay nagre-repack yung mga volunteer ng mga family food packs. At kung makikita nyo sa aking likuran, dito sa conveyor na ito, iniisa-isa nila ang paglagay ng mga canned goods, mga hot drinks at kasama na rin dyan yung bigas na at iba pang mga pagkain na pwedeng mailagay dyan sa kanilang family food box. At meron din nag-check na talagang maayos yung pagkakalagay nito at sinisilyuhan ito, Audrey, para matiyak na hindi ito matatapon sa pagbiyahe ng mga family food packs na dadalhin sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kanina, Audrey, nakausap ko ang tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Erin Dumlao. Sinabi nito na mayroon na silang na-monitor ng mga apektado ng Bagyong Krising at Habagat. Batay sa tala ng DSWD, nasa mahigit 5,000 pamilya na o katumbas yan ng mahigit 17,600 individuals mula sa 142 barangays ng Mimaropa, Region 6, Region 7 at Region 9. Mula sa nasabing bilang, Audrey, at mga rehiyon, nasa mahigit 1,500 families na o katumbas ng mahigit 5,200 individuals ang nananatili na ngayon sa mga evacuation center. Aabot na, Audrey, sa 744,000 ang naipamahaging tulong ng DSWD. Batay dun sa aming 6 a.m. monitoring, 1,589 families yung kasalukuyan ay naninirahan pansamantala sa mga evacuation centers. Itong mga areas na to ay sa Puerto Princesa City, sa Aklan, Antique, Negros Occidental, gayon din po sa Cebu at Mandaue City, and in Zamboanga del Norte at Zamboanga City. And batay nga doon sa aming pinakahuling ulat, ang total cost of humanitarian assistance ay umabot na sa mahigit 740,000. Ayan ay binubuo ng mga family food packs na inisyal na tulong na pinabot nga natin dito sa mga naapektuhan. Audrey, dahil dalawa nga ang sama ng panahon ngayon, ito ang Krising at ang Habagat na lalong nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa, may panawagan naman si Dumlao sa publiko na nakararanas ngayon ng matinding pag-ulan. Ayon kay Dumlao, DSWD na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Ang DSWD ay lagi po nagpapaalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga local government officials. Kapag meron pong abiso para sa preemptive evacuation, sumunod po tayo para maprotektahan ang ating mga buhay at ang ating mga ari-arian. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sapagkat ang serbisyo at ang resources po ng gobyerno ay nasa ground na po para ma-address yung inyong mga pangangailangan, lalong-lalo na sa pagkain sa panahon po ng kalamidad. Audrey, itong Enroc, itong repacking hub dito sa Pasay City kaninang umaga ay binisita nga ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak na mayroon tayong sapat na supply. Itong mga supply na nandito ngayon, Audrey, ito ang ipapamahagi para sa Luzon. Mayroon din repacking hub naman na nasa Visayas, nasa Cebu ito, Audrey. Ito naman ang magsusupply ng mga family food packs sa Visayas at Mindanao. Audrey? Maraming salamat, Noel Talakay.